Hindi obvious na blind, tama? I'm 36 years old. Year 2001, I was working sa Manila sa isang telecommunications company. I graduated in Baguio City sa St. Louis University. Year 2000, most probably hindi pa kayo pinapanganak nun. Tama? Again, I'm blind. Sumugot kayo, baka wala na akong kausap. Okay. Mamaya, ibibigay ko yung background ko, ano yung sakit or disease na tumama sa akin ng year 2001. Before nun, okay lang, kwento ko muna yung Paulo ng past. Yung Paulo na nakakakita pa, hindi since birth yung pagiging blind ko. Okay lang? So, nung 2001, before ako tinamaan ng isang rare disease, 2001, I was working sa isang telecommunications company. Year 2000, I was earning 20,000 pesos every month. Malaki mali. Big. Year 2000, that's big. Ngayon 2017, 20,000 pesos a month, malaki pa rin. Tama? Malaki pa rin. Starting salary, ma'am, sa Baguio is mga 13,000, 14,000 a month, right? Ako, I was earning 20,000 pesos. I was supposed to be the youngest. Again, I was supposed to be the youngest supervisor of that telecommunications company before at the age of 21. Okay? Diba? Sa akin, sobrang sobrang I was at the peak of my career noong 2001. Before ako nag-work, I was a basketball player here in Baguio. Umiikot kami all over the Philippines. Even Asia para maglaro ng basketball. Sa mga boys dito, sino mahilig mag-basketball? Sure na. So, the whole mahilig. Walang Ay, okay ba? niya kayo. Ako, I was supposed to play sa isang professional league sa Philippines before. Just imagine, I was at the height of my career. Kumbaga, abot ko na lahat ng dreams ko. Just imagine isang bubble. Lahat ng dreams nyo lumilipad doon. Kaya ko na makuha. Meron akong sariling kotse. I was earning this much. Every quarter, meron akong bonus. I was supposed to play sa isang professional basketball league. Bachelor. Yung mga boys dito, at the peak of my career, abot ko na yan. Kayo, nagsastart pa lang kayo mag-study. Malapit pa lang kayo mag-graduate ng high school, then college. Ako, natapos ko lahat, andito na ako. Yung dinidream nyo, andito na ako nun. Okay? So, ang sa akin, ang point ko, nung time na yon, wala, parang invincible. Lahat kaya ko na magawa, tama? Kayo may mga times na parang feeling nyo, ako si Superman, kaya kong gawin lahat, tama? Ako yun yung nandito na ako sa peak ng career ko ng time na yun. Nakakatulong ako sa family ko. Isa sa major reason bakit nag-strive hard ako mag-aral, makapag-basketball, kasi ako nagpaaral sa sarili ko ng time na yun eh. During sa basketball days ko sa Baguio, ako nagbabayad ng tuition fee ko because of my allowance playing basketball. So after graduation, half ng salary ko pinapadala ko sa mom ko. Bakit? May commitment ako matulungan yung mom ko. Bakit? Single parent ang nanay ko eh. Ang mom ko eh. Meron bang dito sa mga students, sa mga may single parent? Pinapalaki ng single parent? Meron? Wala. So, kayo? Blessed kayo. Okay? So ako at a very young age, nagkaroon ako ng commitment. Sabi ko, someday gusto ko matulungan yung single parent kong mom. Bakit? Nakita ko yung hirap, pagod ng isang single parent para magpalaki ng 3 boys. I'm the youngest. So blessing ni God nung time na yon, talaga nakahanap ko ng magandang work. Half ng salary ko pinapadala ko sa mom ko. Until nung 2001. Noong 2001, kung tatanungin niyo ako, at the height of my career, just imagine, nakasakay na kayo sa airplane? Yes. Okay. Before sumakay sa airplane, di ba sa runway, hinihinaan mo na yung mga ilaw, hinihinaan yung aircon, bakit kumukuha, nagbibuild ng momentum, tama? So pagka nakabuild na ng todo momentum yung airplane, pam, take off, bam, lipad na ganon. Just imagine yung airplane na yun yung flight career ng buhay ko. Flight ng buhay ni Paulo Villana. Pagkakuha ng momentum year 2000, 2001, pam, lipad na ganon. So, dire-diretso. Parang kaya ko na makuha lahat ng time na yun. Ang problem pagdating ng 2001, March of 2001, nagkaroon ng major incident sa buhay ko. From top to bottom, 180-degree turn na nangyari sa buhay ko. Namatay yung engine ng airplane. Ano mangyayari sa aeroplano? Crash. Magka-crash. Bakit? Noong 2001, in one snap of finger, in just 1 month, just imagine, just 1 month, palabo ng palabo ng palabo ng palabo ang mata ni Paulo Villana hanggang halos wala na akong makita. Yung left eye ko, wala na yan. Pag close ko to, wala na itong makita. Yung right eye ko, dito 5% na lang, shadow silhouettes. Nakatingin ako sa inyong ganyan, pero promise, hindi ko kayo nakikita. Para kayong mga para kayong mga multo. Nagets nyo?
Sumagot kayo, baka wala na akong kausap. Ang point ko lang, para magkaroon kayo ng idea ko ano nakikita ko. Definitely, nasubukan nyo na sa Baguio, zero visibility ng fog. You can see through the fog, pero hindi nyo madistinguish kung ano yun. Yun ang eyesight ko. Ang tawag sa sakit na tumama sa akin ng 2001, optic atrophy. Pakiulit. Explain ko sa inyo yung optic atrophy. Meron tayong optic nerve, tama? Pinag-aaralan yan, optic nerve sa science. Biology, tama? Optic nerve, sa likod ng eyes natin, nakakonect yan sa brain. Ang optic nerve ang nagpa-process para makakita tayo, tama? Ang nangyari sa optic nerve ko, nag-atrophy, lumiit. Hindi na nagpo-flow yung blood and oxygen. Bibigyan ko kayo ng good news with regards sa optic atrophy. Okay lang? Simula kayo ng morning, si teacher, si ma'am, puro good news ang ginagawa niyo sa school nyo, tama? I-continue na natin yung good news. First good news ko, pag kayo nagkaroon ng optic atrophy. Sa optic atrophy, pag kayo nagkaroon ng optic atrophy, it is irreparable, irreversible, walang cure, surgery, operation, or even gamot para makakita kayo na for life ng optic atrophy. Once madamage ang optic nerve nyo. Ako nyo? Second, good news ko sa inyo. Ang optic atrophy is 1 in every 100,000 lang ang nagkakaroon sa buong mundo. Tama? Ganun siya ka-rare. At lahat ng tinatamaan ng optic atrophy ko ako. Malinaw mo tao. Ang hirap naman, bulag nila bakit pa. Ay, yung mga girls dito, tanongin yung mga boys kung malinaw yung mata nila. Kanina kung malinaw yung mata. Pagka malinaw yung mata ng boys dito, alam nyo na. Third good news ko sa inyo. Ang optic atrophy, again, sabi ko sa inyo, sobrang rare, 1 in every 100,000. Halos kunin na ng family namin. We are already 7 sa family na may gantong optic atrophy case. Hereditary ang optic atrophy sa family namin. 3 generations na. Ako yung pang third sa generation. Yung cousin ko yung naghatid sa akin dito, dad and tito niya, magkapatid, parehong lalaki, both visually impaired, legally blind, parehong meron. Meron akong dalawang cousins sa States, magkapatid sila, both visually impaired, legally blind, both may optic atrophy. My point is, even sa States, first world country, hindi sila kaya pagalangin. How much more si Paolo Villana? Nasa third world country, do you expect gagawin ako? Nagets na? I was so depressed. Kayo, mga boys dito, at the peak of your career, yung sumagod kanina may mag-basketball, ang galing mo sa shooting, 3 points. In one snap of finger, nawalan ka ng eyesight. How will you feel? Sad. More than sad. Sad is an understatement. Depressed. Tama? I was so depressed nung time na yun. I was working sa Manila, wala akong choice kundi mag-resign. Bakit? Hindi na ako pwede mag-work. Nung time na yun, ang dami ko naalala yung dreams na gusto nyo nasa bubble. Wala na. Ang feeling ko parang may isang bata pinutok yung bubble. May isang grade 2 student sa Faces. Tumakbo, pinutok yung bubble na ubos na yung dreams ko. Bakit? Ayoko na mangarap, ayoko na magkaroon ng dreams, goals nung time na yun. Bakit? Hindi ko naman siyang kaya ma-achieve. Bakit? I'm blind. Tama? First depression na tumama sa akin noong time na yun, from Manila wala akong choice kundi bumalik sa mom ko sa Baguio. Hindi ko na kaya mag-work. First depression na tumama sa akin physically. Pagdating ko sa Baguio, alam ko noong 2001, from that day onwards, hindi na ako makakakita for the rest of my life. Depressing? Yes. Second depression tumama sa akin emotionally. Sa emotion, sa puso ko. Bakit? Pagdating ko sa Baguio, just imagine this scenario. I was 21-year-old, tumutulong ako sa mom ko, tama? Pagdating ko, pag-open ang door ng mom ko, niyakap ko siya. Just imagine the scenario. Pagyakap ko, I was crying, umiiyak ako. Ma, I'm sorry, forgive me, patawarin mo ko. Bakit anak, habang umiiyak din yung mom ko? Bakit anak, bakit humingi ng sorry? Ba't humingi ng tawad sa akin? Hindi na kita matutulungan for the rest of my life. Hindi ko na matutupad yung commitment ko, mabigay yung the best para sa iyo, ma. Depressing? Depressing. Third depression na tumama sa akin. Itong pinakamatinding depression na naramdaman ko, yung depression na yon, yun na nagtulak sa akin na magpakamatay. For almost 6 months, I've tried killing myself. Hindi tama magpapakamatay, tama? Hindi tama yon. Pero on my part ng time yun, parang may valid reason ako bakit magpakamatay. Bakit? I was blind. Tama? Yung time na yun, yung third depression na pinakamasakit sa akin, ang tawag doon, discrimination. Pakiulan. Discrimination. Ang masakit sa akin, I was so discriminated. Kami mga blind, kami mga persons with disabilities, kami mga handicap, sobrang ma-discriminate. Tama? Kayo mga students, kayo dito, boys, girls, gano'n, na-try nyo na ma-discriminate? Na-try nyo na ma-bully? Ang bully is one part of discrimination. Tama? Masakit ba ma-bully? Masakit ma-discriminate?
Very. Tama. Ang sa akin, mas painful. Bakit? Yung dinidiscriminate sa akin, totoo eh. Blind ako eh. Tama. Yung sa inyo, discrimination sa inyo, baka pikunan, asaran lang eh. Tama. Yung sa akin, dinidiscriminate ako, hanggang dyan ka na lang, Paolo Avellana, wala ka ng pag-asa. Blind ka na. Kayo, tanong ko sa inyo ngayon, nalaman nyo, ang kaharap nyo, kausap nyo ngayon, isang bulag, blind. Anong naiisip nyo pwede kong maging long-term income? Once makarinig kayo, malaman nyo isang blind, anong naiisip nyo pwede niyang maging work? Ha? Massage. Tama? Pulube, mamalimos. Tama? Hanggang doon na lang ba kaming mga blind? Sa pagmamasahe. My point is, nung nakakakita ko, I was at the peak of my career. Tama? Ang taas ng tingin ng family ko sa akin. Mga friends ko, mga tao. Ang ganda ng tingin sa akin, at the peak of my career, ang taas ng tingin sa akin. Ang problem ko noong 2001, in one snap of finger na nang wala ang eyesight ko, in one snap of finger, ganun din kababa na ang tingin sa akin. Hanggang dyan ka na lang, wala ka ng pag-asa. I was given negative label, person with disability, blind, bulag. Hanggang dyan ka na lang. Kayo na nabubuli dito, or nambubuli, either, kung sino man sa inyo yun, binibigyan nyo na, nabibigyan na kayo ng negative label, or nagbibigay kayo ng negative label sa ibang tao na, hanggang dyan ka na lang, mas matalino ako sa'yo, mas magaling ako sa'yo, mas gwapo ako sa'yo. Kawawa naman yung mga nabubuli, kawawa naman kami mga nadidiscriminate. Nakuha niyo yung point ko? Wala akong choice yung time when I was so discriminated. Ayoko may makakita sa aking friends ko, mga teammates ko sa basketball bar. Excuse me, bakit? Ayokong kinakaawaan ako. Ayoko naaawa sa akin ng tao. I tried killing myself for how many months because of that discrimination. Feeling ko wala na akong silbi sa mundo. You know what? I question God, why me? Bakit ako? Bakit ang hirap-hirap ng buhay ko? Bakit mo binigay sa akin itong pagiging blind? Na ang dami naman tao dyan na mas masama ang ginagawa. Tama? Ang ganda-ganda ng intention ko, tumulong ako sa family ko. Tama? I question God. Dumating yung one point sa buhay ko, isang madaling araw, early dawn. May hawak akong tali, magsasabit na ako sa taas. Alam niyo na kung anong gagawin ko. Tama? Pagtingin ko sa taas, seryoso to. Hindi ko nakita kung saan ko sasabit. Bakit? Blind ako. Habang sumisigaw ako, bakit ako? Bakit ako, God? Why me? Bakit sa akin mo pa binigay ito? Alam niyo nung moment na yun, 3 audible words, rinig na rinig ko, ma'am. Bakit hindi ikaw? Bakit hindi sa'yo? Yung point ko doon, kung kayo nahihirapan kayo sa school, kung kayo nahihirapan kayo sa family niyo, marami kayong problems. Financial, sa family, sa school, na may mga times na you want to give up. Tama? Gusto ko na mag-quit sa school. Ang hirap, ang dami kong bagsak. Ang hirap sa school, ang dami nang bubuli sa akin. Ayoko na, gusto ko na umalis ng house. Bakit lagi nag-aaway yung mom and dad ko? Laging busy yung mom and dad ko, hindi ako pinapansin ng parents ko. I want to quit, I want to give up. Yun ang nangyari sa akin ng moment na yun. Na kina-question niyo si God din na bakit sa inyo pa nangyari to? Tanungin niya rin kayo ngayon, bakit hindi kayo? Kung nahihirapan ko sa school, bakit ako? Bakit ang hirap-hirap ng ginagawa nangyari sa buhay ko? Tanungin niya kayo, bakit hindi sa inyo? Yung moment na yun, nung narinig ko yung bakit hindi ikaw, sabi ko sa sarili ko, oo nga naman. Ang nakita ko lang nung moment na yun, from yung 6 months na period na yun, nagpapakamatay ako, ang nakita ko lang, alam niyo kung ano, tanungin niyo kung ano, I only saw the mess ng buhay ko. Yung kaguluhan, yung mga problems, yung trials, hardships, difficulties. Kaya kung marami kayong hirap, parang hirap pa ng bata niyo, parang dami niyo ng problems, no? Ang point ko doon, kung marami na kayong problems ngayon, na you want to give up, ang nakikita niyo lang is yung mess ng buhay niya. Tama? I only saw the mess ng buhay ko. Pero nung moment na yon, na narinig ko, bakit hindi ikaw? Yung pala kailangan ko na ma-realize yung message behind that mess. Huwag tayong tumingin sa mess. Ang tingnan natin yung message. Bakit tayo dumadaan sa problems, sa trials? Nakita ko yung moment na yon. Tinanggal ko yung tali, binitawan ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko gagawing hindrance yung pagiging blind ko para maabot ko ulit yung mga dreams ko. Sabi ko sa sarili ko, piniprepare lang pala ako ni God for greater blessings. Hindi ko man maintindihan yung purpose niya bakit ako nabulag, naging blind. Pero definitely, hinahanda lang pala ni God ang puso ko for greater blessings. Piniprepare niya lang ako. Kaya I advise you, kung kayo nahihirapan kayo ngayon, don't quit, don't stop, do not give up. Kung ako hindi nag-quit sa buhay ko, na I'm handicapped, how much more kayo, na wala namang problems, kumpletong-kumpleto kayo. Tama? Time na yan, nag-move on ako. Sabi ko sa sarili ko, isang sense lang ang nawala, sense of sight lang ang nawala. Bakit ako magpo-focus, ma'am, doon sa sense of sight na wala?
na pwede naman ako maging thankful, grateful doon sa four senses pang natitira. Nakuha niyo? Let's focus on the things that we have instead of focusing on the things that we do not have. Nakuha niyo? Lagi tayo nagko-complain kayo, definitely mga bata dito. We always complain, laging kulang yung allowance ko. Lagi tayong humingi sa parents natin, sa mga nag-aaral ng basketball, ma, bilhin mo ako ng bagong Jordan, ba, bilhin mo ako ng bagong Lebron. Ikakabili lang sa'yo 2 months ago ng bagong sapatos. Tama? Kino-complain tayo. Pagka hindi nabigay sa atin, galit na tayo sa parents natin. Nakuha nyo? Advice ko doon sa mga gusto ng bagong sapatos, pero kakabili pa rin ng parents. Tapos, nagagalit kapag hindi nabili ng bagong rubber shoes. Advice ko, pumunta kayo sa isang market or isang place yan na may makikita kayong vendor na puto ng paa. Naka-crutches. Then tell me kung may problem ka pa dahil wala kang bagong sapatos. Yung vendor na yon na puto ng paa, handicap, guaranteed 100% hindi makakasubok ng bago or kahit lumang sandal slippers man lang, bakit wala na siyang paa. Mas marami tayong blessings kaysa sa mga bagay na wala sa atin. Nagets nyo? Ang sa akin, let's try to practice yung principle na ginawa ko from 2001 up to 2016. For 17 years, yun ang pinapractice kong principle. Ang principle na ginapractice ko sa buhay, 2 words lang, at least. Pakiulit. At least. Paano yung at least? Pag uwi mo sa house, limang rubber shoes mo. Naghihingi ka pa ng isang rubber shoes, hindi maibigay ng mama yung isang rubber shoes dahil kulang sa finances. At least may 5 ka pa. Yung ibang tao, walang sapatos. Nakuha niyo? Sa mga girls, dito, papabili sa mom ng makeup, whatever gano'n. Yung iba nga hindi makabili. Even pagkain, hindi na nila mabili. At least meron kayong makain sa house. At least meron kayong allowance. Yung iba hindi makapag-aral. Bakit? Walang pera. At least nasa maganda kayong school. Let's all learn to be grateful, to be thankful. Magkaroon tayo ng attitude of gratitude. Nakuha niyo? Okay lang ninyo ako ng audience participation, malapit na ako matapos. Okay lang? Pwede ba lahat kayo pumikit? Pikit lang kayo lahat. Huwag kayong mandadaya, nakikita ko kayo. So, nakapikit na kayo? Yes. Bibilang ako ng 5 seconds ha. 5, 4, 3, 2, 1. Open your eyes. Ano nakita nyo habang nakapikit kayo? Madilim? Madilim? Basically, kung ano man yung nakita nyo, madilim man yan or light, ang question ko ngayon, yung 5 seconds na nakapikit kayo, nagustuhan yung experience na nakapikit ng 5 seconds? Nahirapan ba kayo sa 5 seconds na nakapikit? Hindi. Ang point ko lang kaya pina-experience ko sa inyo, yung experience ng 5 seconds na madilim man yan or light na nakikita nyo, nahirapan man kayo o hindi, okay lang yan, that's 5 seconds. Ako 16 years from 2001, 2017 yan and counting yun, experience ko for 5 seconds. Yan ang experience ko every day, every night, from 2001 hanggang ngayon. Yung madali sa inyo, mahirap na sa akin. Yung simple sa inyo, complicated na sa akin. Yung mga nagagawa ko dati, hindi ko na magawa ngayon. Sobrang hirap mawala ng eyesight. Tama? Let's say, lumabas si God right now, right this very moment. Don't worry, hindi pa kayo kukunin ni God. Paglabas dito, sabi ni God, students, kids, grade 9 pupils, grade 9 students, pwede kayong mamili, pero hindi kayo pwedeng tumanggi. Nakuha nyo? Sabi ni God, mamili kayo. Anong pipiliin namin? Out of the 5 senses, ano yung 5 senses? Sense of touch, sense of smell, sense of hearing, sense of taste, and sense of sight. Out of the 5 senses, mamili kayo ng isang sense na tatanggalin ni God dahil sa tingin nyo, you can live without that sense. I'll give you 3 seconds to think. 1, 2, 3. Anong sense? Si Ma'am, taste. Sa tingin nyo, itong sense ito, God, kunin mo na to, hindi ko kailangan ito, I can live without this sense. Wala. May nakaisip ba dito kahit isa lang ng sense of sight? Meron? God, tanggalin mo na yung sa eyesight ko, hindi ko kailangan ito. Ginawin, no? God, balik ulit. Ano ka, nakikinig si God. Serious, ang point ko, wala ni isa na magpipili ng sense of sight. Tama? Once mawalan ka ng paningin, ng eyesight, para ka ng para ka ng baldado or ano, kailangan mo na umasa sa ibang tao. Tama? Ganun kahirap ang nararanasan ko. Ang sa akin, nag-time na nakapag-move on ako again.
Sabi ko, hindi ko gagawing hindrance or hadlang ang pagiging blind ko para maabot ko ulit ang mga dreams ko. Nung time na nag-move on ako, you know what? For almost, since 2008, after naka-recover po ako, na nakita ko yung purpose ng plan ni God sa buhay ko. Dati hiyang-hiya ako marap sa tao, dahil ayoko na kinakawaan ako. Yung weakness ko, now naging strength ko. Yung disadvantage ko, now naging advantage ko. Kung ako nabubuli because I'm blind, kung kayo nabubuli kayo, again, don't quit. Bakit? May greater purpose ko ano mangyari sa buhay niyo. Huwag kayong mag-quit, don't stop. Nangyari sa akin, yung weakness ko ngayon, strength ko na. Yung disadvantage ko ngayon, advantage ko na. Bakit? Si Paulo Villanas, for almost 5 years, ako lang ang first and only blind inspirational speaker for multi-level marketing companies sa Philippines. I've been traveling the Philippines from north to south. Ilang airport na lang po ang hindi ko pa nalalandingan. Ganun po katindi ang transformation na nangyari sa buhay ko because of my acceptance kung ano ang nangyari sa akin. Ang point ko lang, sa kaka-travel ko, I've been speaking in front of 30 up to 5,000 na tao. Hindi ako nahihiyang umarap sa tao. Bakit? Tanong niyo kung bakit. Hindi ko naman sila nakikita. Ang point ko lang, sa kakaikot ko, hindi man ako makapag-sightseeing. Masakit yun, di ba? Kung kailan ka nabigyan ng privilege to travel all over the Philippines, hindi mo ma-enjoy. Bakit? Hindi ka makapag-sightseeing. Walang problem sa akin yun. Bakit? Mas importante, yung mga taong nakakausap ko kagaya nyo, na alam ko malaki ang maitutulong nyo para maabot ko rin ang mga pangarap ko. Tama? Pero definitely, kaya ganito ako kagigil magsalita in front of you. Kahit sobrang short notice lang ito, bakit gigil na gigil ako magsalita in front of you? Dahil alam ko mas malaking matutulong ng isang Paulo Villana para ma-inspire, ma-motivate kayo. Para hindi kayo mag-quit sa kung naman ang mga problems na dinadaanan nyo. Tama? Okay lang, bigyan ko kayo ng one biggest lesson na natutunan ko. Last na to. One biggest lesson na natutunan ko nung naging blind ako at nang naka-recover ako. Okay lang? Okay lang? Pwede pumikit tayo ulit. Close your eyes again. Okay? Magano tayo ngayon? Magre-react. Walang matutulog Right now, habang nakapikit nyo, habang nakasara mga eyes nyo, just imagine, just visualize, just imagine one person. Isang person, isang tao na pinakamamahal nyo. Loved one nyo, pwedeng mom, dad, ganon, kapatid, huwag na muna mga boyfriend, girlfriend, bata pa kayo. Isang tao, one person na pinakamamahal nyo sa buhay nyo ngayon, grandparents nyo, just one person, just imagine. Habang ini-imagine yung taong to, yung person na to, yung loved one nyo, just imagine yung time na kasama nyo sila, let's say, nag-dinner kayo, yung kung dad nyo to, nagbabasketball kayo, yung happy moments, feel good moments with that person. Mag-isip lang kayo ng at least 3 specific na moment na kasama nyo na nag-i-enjoy kayo kasama nyo yung mom nyo, yung dad nyo. Just imagine, just visualize, just imagine it. Feel it. Imagine nyo? Imagine nyo? Yes. Okay. So, stop. Basta close your eyes. I-cut nyo yung scene na yan. Then, lipat tayo sa isang room. Sa isang room na to, habang naka-close yung eyes nyo, just imagine yung room na to. Yung room na kung nasan kayo ngayon, sa mind nyo, yung ini-imagine nyo, kayo lang nakaupo doon, maraming chairs pero kayo lang nakaupo. Then pagtingin nyo sa harap, may 2 ilaw sa magkabilaan, may mga flowers. Malamig yung area. Then, slowly tumatayo kayo sa upuan nyo, habang binivisualize and imagine yung scenario. Then slowly, naglalakad kayo papunta sa harap. Paglapit nyo sa harap, pagtingin nyo may nakahiga. Pagtingin nyo dun sa mirror, sa salamin, nakita nyo ngayon yung loved one na binisualize nyo kanina. Na sobrang happy moments with that loved one, with your dad, with your mom, with your brother, sister, or whoever na binisualize nyo na masaya nyo kasama kanina. Then pagtingin nyo ngayon, lifeless. Nakapikit yung taong yun. Habang umiiyak kayo, unti-unting tumutulo yung luha, yung tears nyo doon sa salamin. Habang tinitingnan nyo yung loved one nyo, yung pinakamamahal yung tao, habang umiiyak kayo, nagsasabi kayo ng, Ma, Pa, I'm sorry. Please forgive me. Patawarin mo ako, Ma. Patawarin mo ako, Pa. Please forgive me. I love you so much. Mahal na mahal kita. I'm sorry, Pa. I'm sorry. Please forgive me. I love you so much. Bakit mo ko iniwan? Bakit wala ka na? I'm sorry. I love you. Open your eyes. Masakit. Masakit. Bakit? Hindi kayo umiiyak ngayon dahil patay na yung loved one nyo.
Hindi kayo umiiyak, hindi kayo nasasaktan dahil patay na. Kaya kayo nasasaktan dahil ang dami niyo gustong sabihin, ang dami niyo gustong gawin, pero hindi niyo na magagawa. Bakit? Wala na sila. Tama? My point is, bakit kailangan nating intayin umabot doon sa second room na pinavisualize ko para masabihan natin ng I love you, please forgive me yung loved one natin, yung mom, dad natin. Let's learn to appreciate yung mga loved one, yung mga taong nasa atin habang naandyan pa sila. Subukan natin i-appreciate habang naandyan pa sila, habang pwede pa natin silang yakapin, ihag at makakasagot pa sila. I've learned it the hard way in one snap of finger na wala ang eyesight ko. That's why I'm teaching you right now. Let's learn to be thankful, grateful, magkaroon ng attitude of gratitude. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Tama ba? O tinatamaan na kayo? Ang point ko lang, andito na ako. Ma-challenge kayo sa nangyari sa akin. From top to bottom, I did not give up. Now, andito ako sa top ulit. I'm here in front of you sharing my life story. If God did it for me, He will definitely do it for you, for all of you. Believe, think big, dream big, see even bigger. Hindi pala kailangan ng eyesight para makakita. Listen. Hindi pala kailangan ng eyesight para makakita. Ang kailangan lang natin, vision. Lawakan lang natin yung goals, dreams, vision natin. That's what I call vision beyond sight. I am walking by faith, not by sight. If I, Paolo Villana, can see the invisible, our God can do the impossible. I am blind, but I am teaching each and every one of you how to see. Again, don't quit, don't stop, do not give up. Huwag nyo nang hintayin mabulag pa kayo para makita nyo ang nakita ko. You're so blessed, bata pa kayo. Kumpleto kayo, wala kayong handicap. You're so blessed. Andito kayo sa isang napakagandang school. You're so blessed, unlike other people. Ang daming bata dyan gusto makapag-aral pero wala. Hindi nila kaya mag-aral. Bakit? Walang pera ang parents nila. You're so blessed. I-appreciate mo kung anong meron kayo. Love one another. Love your friends. Love your family. Habang naandyan sila. Again, huwag nyo nang intayang mabulag pa kayo para makita nyo ang nakita ko. Again, I'm Paolo Villana. You've been a great audience. Thank you. Thank you.